Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating muling nilalapit ang ating sarili at tinatalaga ang ating mga puso sa kalinis-sinisang puso ni Maria. Minsan ba naiisip nyo, nararamdaman na napaka-unfair ng buhay? Yung ginagawa mo naman na makakaya mo, nagsisipag ka, sinusubukan mo magpakabuti, nag-e-effort ka, nagsasakripisyo ka, ginawa mo na lahat-lahat. Pero wala pa rin mabuting nangyayari sa'yo. Minsan, pinaglalaban mo kung ano ang tama, pero ikaw pang sinasaktan ng iba. Dumilitaw ka pang kontrabida. Masakit, hindi po ba? Na tayong lahat ay may dinadala sa ating puso na mabigat, na malungkot. Pero mga kapatid, imbis na umiyak ka lang, iiyak mo sa Diyos. Sabihin mo sa Panginoon. At tayo nagpapasalamat dahil nandyan din ang ating mahal na ina na nakikinig at sinasamahan tayo. Sa napakaraming beses na kung saan kinimkim lang natin ang ating galit, ang ating hinanakit, pagsisihan natin ang mga pagkakataon na kung saan di natin siya naalala o kinausap ang Panginoon. Tayo magpakumbaba muli, hilingin natin ang kanyang awa at pagpapatawad para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin na mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, bibilang kayo ng 7 taon ng pamamahinga, 7 tig-pipito, 49 na lahat. Pagkalipas nito sa ika-10 araw ng ika-7 buwan, araw ng pagtubos, hihipan ng malakas ang mga trumpeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang ika-50 taon. Ipahahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan, at ang lupaing naipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo, sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga na tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang ari-arian.
Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya. At magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa ami iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanya mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya'y nakakagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo, sapagkat kinikilala nila na propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't sinumpa niya, ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa pangakong narinig ng mga panauhin, inutos niyang ibigay yon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Nilagay ang ulo sa isang pinggan at binigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos binalita nila ito kay Jesus.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Kapag po ang isang bata ay malungkot at umiiyak, kanino po siya pupunta? Sinong mapagsasabihan niya doon sa lungkot na kanyang nararamdaman? Di po ba ang kanyang magulang? O baka ang kanyang lolo o lola, mga nakakatanda? O baka naman close siya sa kanyang yaya? Kapag ang isang babae o dalaga naman ang malungkot at gustong umiyak, sinong kanyang lalapitan? Maaari ang kanyang mga kaibigan, kanyang mga kakumari, o kaya naman kanyang mga magulang din. Pero ang tanong, kapag ang lalaki naman ang malungkot, kapag ang lalaki ang gustong umiyak, sa tingin niyo po, sinong kanyang pupuntahan? Sinong kanyang mapagsasabihan? Kanino bubuksan ng lalaki ang kanyang kahinaan? Sino ang pwedeng iyakan ng isang lalaki? Di po ba? Wala. Kung gusto mong umiyak ang isang lalaki, painumin mo. Di po ba? Paglasing na, doon magsasalita yan. Doon sasabihin niya lahat ng tinatago niya sa kanyang kalooban. Gusto mong humagulgol ang lalaki? Hayaan mong matalo sa sugal. Kapag walang-wala na siya, doon siya magbre-breakdown. Naiiyak lang ang isang lalaki kapag nadurog ang kanyang puso. Amen? Kapag nabasted siya, kapag iniwan siya ng kanyang minamahal. Kasi kadalasan, hindi ganon kadali para sa mga lalaki na maipakita nila ang kanilang lungkot. Bakit? Kasi pinalaki po kaming dapat malakas, matatag, at ang pag-iyak ay isang tanda ng kahinaan. Baka sabihan siya na lampas siya, nakakahiya siya. Ang malungkot na kwento, kapag ang lalaki ang may pinagdadaanan, wala siyang ibang mapagsasabihan. Kung sasabihin ng lalaki ang kanyang problema sa kanyang asawa, minsan aawayin pa siya. Pagsasabihan siya ng misis niya. Ayaw din naman sabihin ng lalaki o ng ama ang kanyang problema sa kanyang mga anak kasi ayaw niyang mag-alala sila. Kung iiyak ang lalaki sa kanyang mga kabarkada, kukutsain siya, pagtatawanan siya. Kaya nga madalas anong ginagawa ng mga lalaki kapag malungkot sila? Kinikimkim na lang. Tinatago na lang ang kanilang sakit ng loob. Pero delikado po yan kasi ano man ang iyong tinatago, nangangasim. Bitterness starts when you hide the truth. Kaya nga po, mayroong mga lalaki na toxic, buwisit, masungit, bugnot, kasi po, hindi nila mailabas yung dapat nilang ilabas. Mapanganib po ang nagtatago ng problema. Kasi sasabog ka. At kapag sumabog ka, masasaktan ka at makakasakit ka. Amen? Hindi po nakakapagtaka bakit karamihan sa mga adik ay lalaki. May adik sa sugal, sa droga, sa alak, sa pornografiya. Kasi ginagawang outlet ng lalaki ang kasalanan. Para mailabas niya yung tinatago niyang lungkot at pighati. Sa pamamagitan ng kasalanan na ilalabas ng lalaki yung kanyang frustration, yung kanyang depression, yung kanyang disappointment. At kapag ang lalaki ay nalulunod na sa napakaraming problema, doon mo makikita na nawawala na siya sa kanyang sarili. Siya'y nakakapagpasya na hindi matino ang kanyang pag-iisip. At ang malungkot na kwento, meron pa mga iba, nagpapakamatay na lang. Pero ito naman po ang mabuting balita. Ang sinasabi ng Ebanghelyo sa atin, meron kang pwedeng puntahan para sabihin mo ang lungkot ng iyong puso. Meron kang pwedeng lapitan para iiyak mo ang sakit ng puso mo. Yang hinagpis mo, yang iyong pagdurusa, pwede mong buksan sa Kanya, kay Jesus, ang bigat ng iyong loob. Dahil sabi po sa ating ebanghelyo, pagkatapos daw po pinatay, pinugutan ng ulo si San Juan Bautista, itong kanyang mga alagad dumating kinuha ang kanyang labi. Pagkatapos po siya'y nilibing, pinuntahan nila agad si Jesus. At sinabi nila sa Panginoon lahat ng nangyari. After the death of John the Baptist, which is a very traumatizing experience, the disciples went to Jesus and told Jesus what had happened. This is how the gospel ended. Pansin niyo po, natapos ang ebanghelyo doon sa
paglilibing kay San Juan. Natapos ang mabuting balita sa kamatayan nitong banal. Pero sinabi pa rin natin na ang mabuting balita ng Panginoon, ng ating kaligtasan, what is so good about the death of a holy person? Dahil hindi naman po natapos lang sa kamatayan yung kwento. Natapos ito kay Jesus, na pwede mong sabihin sa Kanya yung lungkot na yung nararamdaman, yung masama na nangyari. Sinabi ng mga alagad kay Jesus, hindi lang para ikwento o ibalita, pero pinuntahan nila si Jesus para umiyak, para magluksa, para buksan kung ano ang nangyayari sa kanilang mga kalooban. Dahil alam ng mga alagad na iintindihan sila ni Jesus. Diba? Kahit naman po ang ating Panginoong Jesucristo, kapag may nararanasang lungkot, anong ginagawa niya? Siya'y nagdarasal. Siya'y dumidiretso sa kanyang Ama. Ilang beses din po na umiyak si Jesus sa Ebanghelyo. Dito pinapakita na kahit tinuturing natin siyang Diyos, siya'y taong totoo. Tao si Jesus. Nakakaranas din siya ng lungkot, ng hirap, ng pighati. Lalaki si Jesus. Pero hindi kahinaan para sa kanya ang pag-iyak at pagiging malungkot. Ang pagkakaiba lang natin sa ating Panginoong Jesucristo ay kapag siya ay umiiyak, sinasabayan niya ng pagdarasal. Tayo, pag nalulungkot tayo, agad tayong nawawala ng pag-asa. Hindi po ba? Dahil ang ating mga luha ay binubulag tayo sa katotohanan na bukas ay naghihintay pa rin ang Diyos. Please be careful when you are crying. It may blind you to the fact that tomorrow God is still there waiting for you. It is not us who builds a better tomorrow. It is God who prepares a good, beautiful, wonderful tomorrow for us. We are just cooperating with God. Tinutulungan lang natin ang Diyos. Kaya nga kung maiisip mo na ang Diyos ang numilikha, gumagawa ng iyong kinabukasan, bakit ka pa mag-aalala? Bakit ka pa malulungkot? Please follow Jesus. How our Lord unloads His burden by crying, praying, talking, and hoping. Kaya isa po sa paanyaya sa atin ito. Before you go to the phone, go to the throne. Yan po ang kahinaan natin. Pag meron tayong problema, hinahanap natin ang ating mga cellphone. Ang cellphone natin, nagiging libangan natin. Ang cellphone natin, na distraction natin. Ang cellphone natin, naghahanap tayo ng makakausap. Pero bago ka humanap ng iba, hanapin mo muna ang Diyos. Tawagin mo muna ang Panginoon. Dahil ang tulong natin ay sigurado palagi nasa Diyos. Amen? Kung ang ibang tao, kaya kang pagtawanan. Kung ang ibang tao, pwede ka nilang husgahan. Kung ang ibang tao, nagagalit dahil sa iyong mga pagkukulang at kasalanan, kapatid, hindi ganyan ang Diyos. God is patient. God is merciful. God is understanding. Amen? Lalong-lalo na sa inyo mga may trust issue, you can trust the Lord. Hindi ka naman ibubulgar ng Diyos sa ibang tao. Anong makukuha ng Diyos sa pamamahiya niya sa iyo? Ang Diyos ay pagmamahal. Pero pagmamahal siya, anong ibig sabihin nun? Lagi siyang nagtsatsaga, hinihintay na magbago ka, mawala yung lungkot sa iyong puso. Huwag mo lang hayaan na itago yung lungkot sa iyong puso. Please offer your sadness to God. Kaya nga po sa susunod na may matindi kang problema, sa susunod na nalilito ka, sa susunod na nagdadalamhati ka, tandaan mo, mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, at nauunawaan ka palagi ng Panginoon. Nakikinig at nakikinig si Jesus sa iyo. Hihintayin at hihintayin ka na buksan mo anuman ang nasa loob mo. At pagkatapos mong buksan sa Diyos, ang lahat gagaan ang iyong loob. Di po ba? Dahil wala nang ibang magbibigay sa iyo ng kapayapaan kung hindi si Jesus. Ano ba ang matagal mo nang tinatago sa iyong loob? Ano ba ang iyong lungkot na ayaw mong sabihin sa ibang tao? Ano ba ang iyong bigat at sakit na hanggang ngayon? Yung bit-bit-bit-bit. Muli tayong lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Magtiwala tayo. Kasama din natin ang ating mahal na ina, si Maria. Umiyak tayo sa Diyos kung kailangan. Magtiwala tayo. Nauunawaan niya tayo. At damhin mo ngayon ang yakap ng Diyos. Amen.
Tumayo po tayo. Natitipon tayo kay Kristo na nagwagi laban sa lahat ng kasamaan. Lakas loob tayong lumapit sa Ama, kasabay ng ating mga panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na maitindig ang mundong nasadlak sa pagkakasala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdirigmang mga bansa naway matutong mamuhay sa pagkakasundo at pagtutulungan para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan at labanan ang pagtatago at pailalim na impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Diyos sa Ama, habang tinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin, nagpapasalamat kami sa iyong anak na siyang lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siyang nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Banal na Espiritu magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapunuan, upang kami ay maging handog na kinalulugod mo kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na Birhen, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Ay isa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging
ng kordero. Panginoon, hindi ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gamayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandaang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po kayo na lumuhod ngayon. Ilagay niyo po ang inyong kanang kamay sa inyong dibdib o mga puso. Sabay-sabay po nating pagdasal ngayon ang miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of our sick brothers and sisters. Heavenly Father, we thank you for loving us. We thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. We trust in your power and grace that sustain and restore us. Loving Father, touch us now with your healing hands, for we believe that your will is for us to be well, in mind, body, and soul and spirit. Cover us with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through our entire body to heal and to make new any diseased areas, so that our body will function the way you created it to function. Touch also our mind and our emotion, even the deepest recesses of our heart. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw us ever closer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit. Empower us to do your work, so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Inihingi din po natin ang dasal ng ating mahal na ina. Yan sabihin natin, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, pray Pray for for us. Tumayo po tayo. Muli po ako ay nagpapasalamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa ating pong
parokya. Thank you very much po sa inyong mga donations, sa ating mga bank accounts online. Muli po, binibigyan ko po kayo ng babala na wag po kayong mag-entertain. Mga tumatawag sa inyo, nagte-text, nagpapakilala na ako. At wala din po akong binebentang langis. But the good news is, starting this Saturday, tayo po ay magbibigay na ng mga banal na langis ni Padre Pio. At ito po ay binibigay naming libre. Kung kayo po ay pupunta dito sa parokya, ang ating pong misa ay 6:30 po ng umaga. That is our Saturday regular healing mass. Pagkatapos ko pong ipahid ang banal na langis, sa mga gusto po, pwede po kayong makatanggap din nito for free. Ulitin ko po, for free. Wala pong bayad. But you are also free to help us, no? Para mas marami pa po kaming mabiling langis, mas marami pa po tayong pwedeng mabigyan ng may sakit. Dahil may halaga din po yung oil na binebless po natin. So, if you want also to help in our ministry for the sick, you can donate here in the church. No? Bumibili po tayo ng mga bote, ng mga olive oil. Yan po yung binebless natin at pinamimigay sa mga may gusto. Ulitin ko po, ito po ay libre. Wala pong bayad. Dahil meron po nagte-text na nagbebenta daw po ako ng langis. Hindi po totoo. Lahat po dito sa simbahan, libre, pero libre din po kaming tumanggap ng gusto nyong itulong. Okay? You are free to help us so that we can continue with our mission, with our ministry. So muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. At tandaan po natin ang napakagandang aral. Before you go to your phone, go to the throne of God. Huwag ka lang umiyak. Iiyak mo sa Diyos. Huwag mo nga hayaan na magtagal ang iyong pag-iyak. Dahil ang iyong mga luha, oo, maaaring dinininis ito ang iyong puso at kalooban. But your tears can blind you, prevent you from seeing a beautiful tomorrow. Ano po ang pag-asa natin? Na ang Diyos ang gumagawa ng isang mabuti at magandang bukas para sa atin. At tayo ay mga alagad niya. Tumutulong lang tayo sa Kanya. Para po sa ating assignment ngayon, ibulong niyo sa Diyos yung nagbibigay ng lungkot sa inyong puso. Sigurado meron. There is that somebody who have hurt you deeply and maybe until now, you're having a very hard time forgetting them or forgiving them. Huwag niyo pong hayaan yung tinik na yan manatili sa inyong puso. Disin niyo yan, sabihin niyo sa Diyos, and allow the Holy Spirit, the Spirit of Jesus to give you peace once again. Bulong mo, paulit-ulit, sabihin mo yung pangalan niya kay Jesus. Doon ka magkakaroon ng kapayapaan, at pag meron kang kapayapaan, magkakaroon ka din ng tuwa at galak. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.